Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Muling humarap sa impeachment trial ang testigo ng prosekusyon na si Attorney Roderick Wamil para sa pagtatanong ng Senator Judges. Kaugnay pa rin ito ng umano'y maling paggamit at irregular liquidation ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, ito ang balita ni Jed De Resina live. Jed, ano ang punto ng pagtatanong ngayon ng ating mga senator judges sa testigo ng prosekusyon? June 1 sa nilinaw ng Senator Judges ngayong araw dito sa testigo ng prosecution ay yung liquidation ng confidential funds. So bagamat common understanding ng publiko dito sa confidential funds, ito ay secret at maaaring gamitin sa kung ano-ano at hindi maaaring isa publiko, pinabulaanan ito ng Commission on Audit kanina, particular na ni Attorney Roderick Wamil dahil aniya mayroong rules and regulations na sinusunod kaugnay doon sa paggasta ng nasabing pondo. So ibig sabihin kahit na tinatawag na confidential itong confidential funds, kinakailangan pa rin busisiin ng COA yung paggasta o paggamit doon sa nasabing pondo, lalo na at bahagi pa rin ito ng public funds. Ikatlong araw na ng pagharap sa impeachment court ni Attorney Roderick Wamil, ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Ngayong araw, mga tanong naman ng Senator Judges ang kanyang hinarap. Kabilang sa kanyang naihayag ay ang kawalan ng official receipt at sales invoice sa ipinasang liquidation report ng Office of the Vice President. Aniya, sa halos 10 taon niya sa COA-ICFAO, tanging ang tanggapan ni Vice President Duterte lamang ang ahensyang na-audit niyang nagsumite ng documentary evidence of payment na acknowledgement receipts lamang para sa liquidation at walang kahit isang official receipt o sales invoice. Partikular na sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala pong sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa? Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice? Yes po, Your Honor. Okay. Ipinaliwanag ni Attorney Wamil ang pagkakaiba ng acknowledgement receipt at official receipt. Ang tinatawag na OR ay resibo na ini-issue ng pinagbibilhan na siyang pinagbabasehan din nila kung bumili o kung saan ginastos ang pondo. Habang ang AR naman ay ginagamit aniya ng ahensya o tanggapan bilang patunay na ibinigay o in-acknowledge ng tao o recipient ang nasabing payment. Gayunpaman nilinaw niya na kung ginamit ang pera pambili o pambayad para sa impormasyon ay pinapayagan nila na acknowledgement receipts lamang ang isumite. Ipinaliwanag din ni Attorney Wamil na ang findings ng COA ay nakabase lamang sa kung anong mga dokumentong isinusumite sa kanila. Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nalalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po. So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings? Yes po, Your Honor. Dahil dito, kung hindi nakapag-liquidate ng maayos ang isang tanggapan o ahensya, nagkakaroon na niya ng presumption of misuse or misappropriation ng pondo na tinatawag. Samantala sa interjection ni Senator Judge Amy Marcos, kinwestiyon niya kung sino ba talaga ang dapat managot na hindi na-liquidate ng maayos ang confidential funds. Aniya, ang accountable official dito
ay dapat ang mga Special Disbursing Officer dahil iginiit niya na hindi ang Vice President ang humawak ng pera at hindi siya ang nakapangalan para tumanggap nito. Bagay na sinagot at ipinaliwanag ni Attorney Wamil. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Kaugnay nito, binigyang linaw pa ng testigo ng prosecution na ang pinuno ng isang tanggapan o ahensya ang pangunahing accountable sa kanilang pondo. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. June, natanong din kanina ng ilang senator judges ay kung okay lang ba yung paggamit ng alias dito sa confidential funds. So ayon sa COA, particular na kay Attorney Wamil, silent yung Joint Circular 2015-01 para rito. So walang nakasaad aniya na pwede o bawal ngang gumamit ng mga alias. So nilinaw niya na hindi nila matutukoy na alias names yung ginamit ng isang ahensya o tanggapan unless na-state ito doon sa mga dokumentong ipinasa ng nasabing ahensya o ng tanggapan. So ipinaliwanag niya o binigyang diin niya na ang tinitingnan lang naman ng COA is yung compliance nitong mga agency at departments doon sa nakapaloob sa joint circular at hindi nila tinitingnan kung alias ba yung ginamit doon sa mga dokumentong ipinasa ng mga ahensya gaya ng OVP at ng Department of Education. So ayan yung ilang bagay na tinanong ng senator judges dito sa testigo ng prosecution na si Attorney Roderick Mawil. Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Kwinestyon ng ilang mambabatas sa pagdinig ng House Committee on Energy kung bakit hindi pa rin naalis ang ilang buwis at dagdag singil sa electricity bill ng mga consumer. Kaugnay ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pasanin ng mga consumer pagdating sa bayarin sa kuryente. Ito ang balita ni Evan Alvarez. VAT on systems loss. Losses na nga. Bakit binat mo pa? Tapos from generation, transmission, distribution, supply, pati mga lifeline, nag-ambag ka na nga para may discount yung senior citizen, may discount yung lifeline, ikaw nag-ambag, tinax ka pa. Anong klase yun? Matagal na umanong kinu-question sa Kamara ang hindi pag-aalis ng value-added tax o VAT sa sinisingil na systems loss sa mga consumer ng kuryente. Ang systems loss ay ang kuryenteng nawala o hindi tuluyang nakakarating sa mga bahay at establishmento mula sa pinanggalingang power plant. Ayon kay House Deputy Minority Leader Representative Sergio Dagook, wala dapat VAT ang systems loss dahil hindi naman ito napakinabangan ng consumer. Para kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, naiintindihan ito na hindi agad-agad na matatanggal ang kabuuang systems loss charges. Pero ang masakit, Mr. Chair, ay yung pagpapataw ng value-added tax sa systems loss na ibig sabihin na nagbabayad yung ating mga consumers sa nambuwis ng isang singil na bunga mismo ng pagkawala at pag-aaksaya ng kuryente.
Ayon kay Congressman Garbin, pwede nang aksyonan ang pagtatanggal ng VAT sa system loss charges upang maitsa ng mataas na bayarin sa kuryente. Ngunit ayon sa Bureau of Internal Revenue, kakailanganin munang magpasa ng bagong batas bago tuluyang matanggal ang buwis sa naturang singil. Kasi sir, pag a revenue regulation or a memo from the BIR, it might be prone to constitutional attack since it will provide an exemption. So we suggest na kailangan po ng bagong legislation. Samantala, kinuwestiyon naman ni House Committee on Energy Chairperson, Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kung sino ang magsasagawa ng constitutional attack dito. Gayong ang Pangulo na mismo ang nagsabi na wag nang ipapasan sa consumers ang system loss charges kabilang ang kaakibat na VAT, bagay na hindi naman nasagot ng kinatawan mula BIR. It's a pronouncement already. Okay. If we do not listen to the pronouncement of the head of state, then we are no longer a listening state. Samantala, inihain sa Kamara ang House Bill No. 10602 ni na House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo at Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez. Ang panukalang batas na layong alisin ang 12% VAT sa lahat ng recoverable distribution system loss charges na nakapaloob sa mga electric bill basta't ang mga ito ay naaprobahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang resolusyon ang inihain ngayong araw sa Kamara para imbestigahan ang planong pagtatayo ng Paxilica Artificial Intelligence Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, ang imbestigasyon ay upang linawin kung ano at paano ang proseso ng Paxilica Project. Ilan sa nais malaman ng mambabatas ay kung ano ang mapapakinabang ng mga Pilipino sa proyekto, magkano ang gagastusin ng pamahalaan, saan gagamitin ang mga kasangkapang mabubuo sa pasilidad, at ano ang implikasyon ng kabuang proyekto sa kalikasan. We filed House Resolution number 1247 not because we are against progress, not because we are against artificial intelligence, and certainly not because we are against foreign investment. Sa katunayan, naniniwala tayo na ang Pilipinas ay dapat maging bahagi ng AI revolution at ng global technology economy. But progress must always serve the Filipino people. Investment, ang tanong, handa ba tayo? At ano ba yung mga napakaloob na mga transaksyon dito sa proposed Paxilica facilities sa Clark? Ang Paxilica ay isang international initiative na layong magtayo ng isang high-tech industrial hub sa New Clark City sa Tarlac sa pangunguna ng Estados Unidos. Simula August 15 ay ipatutupad ang mas mataas na fuel discount sa mga pampublikong transportasyon. Mula 10 pesos ay tataas ang diskwento sa 12 pesos kada litro. Subalit ayon sa isang transport group, kulang na kulang ang nasabing subsidiya ng gobyerno. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yung discount po nila wala rin po. Kasi tinataas din po yung diesel, binabawi rin po eh. Hindi sapat ang fuel discount na ibinibigay ng gobyerno bilang subsidiya sa Public Utility Vehicles o PUVs. Ayon sa jeepney driver na si Sunny, kahit pa may fuel discount, kapos pa rin ang kanilang kita dahil tumataas rin ang presyo ng diesel. Ganito rin ang hinaing ni Mang Luis na ilang taon na ring namamasada. Nakakapos po, lalo na yung crudo, taas-taas. Yung sumasapasa na, baon lang ng bata. Wala. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 89 hanggang 94 pesos ang kada litro ng diesel. Depende kung saang gasoline station. Ngayong araw, inanunsyo ng palasyo na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtataas sa fuel subsidy sa 12 pesos per liter mula sa 10 pesos per liter na epektibo simula August 15, 2026.
Ito umano ang naging resulta ng pagpupulong ng ilang miyembro ng gabinete sa Malacanang kahapon. Pinag-usapan rito ang mga hakbang ng gobyerno upang protektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Hiling naman ng chairperson ng Manibela na si Marval Buena, sana maipatupad ng maayos ang sistema sa pagbibigay ng diskwento. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang 12 pesos fuel discount. Kung na-implement sana ng tama, pwede na, makakatawid na po sana. Pero kulang po yan na kung titignan po natin sa kada litro na kinakarga namin dahil napakataas pa rin ng presyo. Giit ng grupo, ipatupad na ang hinihiling nilang taas pasahe. Bakit po kaya ang panawagan namin ay per increase? Bakit po kaya pinagsisiksikan po yung subsidy na hindi naman namin hinihingi? Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Arestado ang 27 anyos na IT specialist dahil sa mapandayang pagbebenta ng BTS concert ticket online. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, maraming naloko ang nasabi suspect sa pagbebenta ng ticket sa mas murang halaga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ikaw ay na-arrested sa RBC, RBC, as amended by RA 117. 1579 na. Ikaw ay may karapatang na. Nandun sa ano, pre? Ano ba ang sasabihin na yung mga laban, pabor sa'yo sa anumang korte sa Pilipinas? Ikaw ay may karapatang kumuha ng buwan. Kung wala kang kapayahan, gobyerno ang nagbibigay ng isang sa'yo. Huli sa akto ang babaeng ito sa loob ng isang mall sa Maynila habang nakikipagtransaksyon sa mga binentahan niya ng ticket online. Inaresto ang babae ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos ireklamo sa pang-i-scam ng concert ticket ng grupong BTS. Nag-ugat ang operasyon matapos magpasaklolo sa PNP ACG ang isang nabiktima ng suspect. Unfortunately, hindi ako nakabili kasi ng tickets for my friend that time. So, naghanap ako sa FB, the Twitter. And then, I ended up seeing yung post ng seller noon. So, she posted there yung details ng tickets which were, I don't know if I can say it, no? But these were bleachers tickets. Kasi, she also said sa post niya na no need for down payment and also open for meet-up. Noong una, hindi aniya ito nakakaduda dahil nagpadala pa ito ng kontrata at identification card. Kaya naman, mabilis aniya ang kanilang naging transaksyon. Kung saan, nagbigay kaagad siya ng down payment na mahigit sa 14,000 piso para sa 2 ticket. Ngunit matapos siyang makapagbigay ng pera, wala daw naibigay na ticket ang suspect. July 12, kasi she sent me a screenshot saying na nawawala yung tickets niya sa account niya, sa Ticketmaster account. And akala ko system glitch lang to kasi usually ganun naman nangyayari bago si Ticketmaster kasi. So, I gave her advice on paano pwede nang gawin. I asked her kung paano niya pa sinecure yung tickets. Sabi niya naman, the natural way, wala ding option to refund, ganyan. So, I gave it a few days pero until parang around late July 14 or July 15 natin, it was not appearing pa rin. Dito na aniya siya nagduda, kaya't nagsagawa siya ng verification online kung saan may nakita siyang group chat ng mga nabiktima ng concert ticket scam. Someone sa GC na yan, so may screenshots. Tapos sabi niya, it's familiar. It's familiar sa mga na-receive ng screenshots also. So she messaged me, or she told me to message her. And I did. So, nang nag-DM ako, tinanong niya sa akin, hello, are you transacting with this person? So, sabi ko, yes. But at that moment, nung sinabi niya yung pangalan, at nag-ano na ako, medyo nag-red alert. The time na nag-umabot sa entrapment, we were 10 buyers of the same ticket meeting. Dito na ikinasa ng PNP Anti-Cybercrime Group ang entrapment operation. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asweta, sinamantala ng suspect ang kasikatan ng grupong magsasagawa ng concert at ang ubusang ticket sa mga authorized ticketing office. Paalala ng PNP ACG sa publiko, huwag basta-basta magtitiwala sa mga nag-aalok online.
at wag basta maglabas ng pera kung hindi sigurado ang transaksyon upang hindi maloko. Kailangan bumili lang sila sa authorized seller and authorized ticketing booth. So doon lang po sila dapat bumili ng mga ticket na pinagbibinta tungkol sa concert na yan. Then maging mapanuri sila, mag-verify sila ng maigi kung ang kausap nila ay totoo o seryoso sa kanilang ginagawa, para hindi sila ma-biktima, ma-scam. Ang suspect ay sinampahan na ng mga kaso at nananatiling nasa kustodiya ng pulisya. We were able to file a case of estafa, so that is in violation of the revised penal codes 315, article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang mahatulan kung siya ay makonvict ng pagkakakulong ng more than 6 months to 2 years. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa na ng investigasyon ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa mga kumakalat na text message na ginagamit ang pangalan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang naturang mga text message ay naglalaman ng umano'y traffic violation ng receiver at agad pinababayaran online. Pero as of now, yung site ay naksyonan na rin ng CICC natin, no? So medyo naka-red flag yung site na yan. Pero definitely, gagawa sila ng bagong site and huli natin. Although na-preserve naman na yan, nakuha na yung na-preserve na yan at titingnan din namin kung ano pa yung parang parallel site na ginagamit dito para mahuli natin. Kaugnay nito, nagpaalala naman sa MMDA Chairman Romando Artes na sakaling makatanggap ng ganitong uri na mensahe ay wag na wag i-click ang link sa text message. Nagkakaroon din po ng phishing scam ito eh. Bakit? Kasi pag kinilik mo yung site, mapupunta ka sa page, ipapa-input yung pangalan mo, MB file number, plate number, in which case nakukuha na nila yung data. Tapos pag nagbayad ka, more likely yung kung GCash ka or e-wallet ka, makukuha yung information mo. Baka mamaya malimos pa yung pera mo eventually na nakalagay doon sa inyong e-wallet. So, kaya po talagang dapat po talaga na mapigilan ito sa lalong madaling panahon. Hinamon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Cabinet Member Jacinto Paras na pumunta sa tanggapan ng NBI bukas. Sa pamamagitan anya nito, mapatutunayan ng dalawa na wala nga silang kinalaman sa issue ng umano'y honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang balita ni Benedict Samson. Very clear naman yung statement namin. Sinasabi namin, you're being called because you are person of interest dito. Kailangan mo magbigay linaw. Bigyan mo nila, binanggit yung pangalan. Itong binitiwang hamon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Jacinto Jing Paras. Bukas na ang inaasahang pagdalo ng mga ito matapos ipasabihan ng NBI dahil sa alegasyon na may kaugnayan ng mga ito sa umano'y honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa NBI Chief, sa pamamagitan ng pagdalo ng mga ito sa sapina ay mas makapagbibigay linaw at mas madedepensahan nila ang kanilang sarili laban sa alegasyong iniuugnay sa kanila. So, ang sa akin lang naman, deny it categorically. Hindi kayo nag-usap ba kayo o hindi nito ni alias Ken? Kilala mo ba siya o hindi? Meron na bang denial na kakilala niya at di niya nakakausap? Yun ang gusto ko marinig. Pag sinabi nilang hindi yun, di at least kami ngayon, nasa amin yung burden of evidence. Di ba? Nasa amin yung burden of evidence na patunayan namin na magkakilala at nag-usap sila. Git pa ng hepe ng NBI, sa ngayon ay may hawak silang matibay na ebidensya laban kina Congressman Leviste at Paras.
Pwede na ang ebidensya namin na nag-usap, nakita nga namin yung mga exchange ng text message at yung statement ng dalawang personality. So ano pa yung hinihingi ng attorney ni Jing Paras? Ayun na yun, nandiyan na. Samantala, sa ipinadala namang sulat sa NBI ng kampo ni dating Secretary Paras, nakasaad dito na humingi muna sila ng kopya ng records gaya ng complaint letter, affidavits, sinumpaang salaysay, documentary at investigation order. Bukod dito, naghain din sila ng motion para ma-reschedule ang itinakdang petsa kung kailan ito ipinatawag. Dagdag pa ng kampo ni Paras na ang hiling na reschedule ay hindi tangka para i-delay, obstruct o baliwalain ang ginagawang investigasyon ng NBI. Tugon naman ng NBI, nirerespeto nila ang naturang hiling. Ngunit, pero mahirap naman nagdi-deny ka sa social media at sa media lang. Sabi naman nila, we will face it on the proper forum, and based on law, ang NBI is the proper forum for you to say those things. Para dito pa lang sa level na to, yung protection na gusto nyo, makuha na ninyo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng ilang health advocates sa Office of the Ombudsman na imbestigahan at suspindihin sa Acting Department of Health o DOH Secretary Jose Pujalte Jr. Kaugnay ito ng umano'y mga paglabag ni Secretary Pujalte sa Graft and Anti-Corrupt Practices Law dahil sa pagpigil nito sa proseso ng pagbili ng gamot para sa tuberculosis o anti-TB program na hindi naman saklaw ng kanyang kapangyarihan. Bukod sa makasuhan ng kasong kriminal sa Sandigan Bayan, hiniling din ng grupo na tuluyan na maalis sa pwesto ang kalihim. Tututukan ng Department of Health o DOH ang pag-iinspeksyon sa mga umano'y ghost health centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasama ang binuong Council of Health Experts, nais ng ahensya na mapagana at mapakinabangan ng publiko ang mga lehitimong health centers sa bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Napakalalim ang mga problema ng DOH na kailangan ko yung tulong ng mga former health secretaries. No? And with their guidance and with their wisdom, baka mas marami tayong masolusyonan. Sa kauna-unahang pagpupulong ng Council of Health Experts na binuo sa ilalim ng bagong pamumuno ng Department of Health, inilahad ng ahensya na isa sa tututukan sa ilalim ng bagong health leadership ang pagtingin sa kalagayan ng mga health facilities sa bansa. Kabilang dito ang mga umano'y ghost health centers na tinitignan ng ahensya ng inspeksyonin at hanapan ng mga paraan para muling mapagana. That's the reason yung I'll be going around. I'll be doing a lot of traveling pero locally. Dala namin either an architect or an engineer to see how we can rehabilitate or to operationalize the super health centers. Ayon kay new Acting Health Secretary Brix Pujalte, sa harap ng anay mga hamon sa sistema ng kalusugan, kailangan niya ang karanasan ng mga dating pinuno ng ahensya upang mas maunawaan at matugunan ang mga isyung matagal nang kinahaharap sa health sector. Kaya nabuo ang Council of Experts mula sa ilang mga dating naupong kalihim ng departamento at para sa layunin aniyang panatilihing nakatuon ang mga desisyon sa kalusugan at hindi sa politika. Samantala, inilahad din ng Council of Health Experts ang ilang prioridad na isusulong ng ahensya sa susunod na 2 taon. We want to prioritize the following: continue expanding zero balance billing, revisit primary healthcare registration, to address fraud on implementation of PhilHealth case rates, for example in YACAP, monitoring of service quality, complementation with HPEP programs, among others. So further directives is to strengthen the procurement systems to ensure protection of health workers, implement a catch-up plan for our budget utilization, focus more on strategic initiatives, dedicate special teams, and to focus on immediate distribution of commodities and communication strategies to align with program implementation.
Kabilang din sa mga tinalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence at telemedicine upang mas mapabilis ang pag-aabot ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar. Upang matugunan naman ang mga kakulangan ng health workers, tinitignan ng DOH ang pagpapalakas ng mga programang makatutulong sa pagdadagdag ng tao sa mga health facilities. Kabilang dito ang paggamit sa mga medical graduates na hindi pa nakakapasa ng board exam bilang suporta sa mga doktor sa mga rural health facilities. Target din ng DOH na babawasan ng administrative tasks ng mga doktor upang mas maraming oras ang mailaan sa pangangalaga at pakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Dapat ibalik natin yung pananaw ng kalusugan dati na it is not politicized. Ang talagang pinupuntuhan ay yung tema ko for the next 2 years is na pasyente muna, patient first. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Abala ang stealth fighter jets ng Amerika sa pagkakarga ng langis sa mga nakaparadang stratotankers ng US Air Force sa Ramon International Airport sa Israel. Ayon sa ulat, indikasyon itong nakahanda anumang oras ang Amerika na maglunsad ng opensiba, lalo't nagbigay na ng huling ultimatum si United States President Donald Trump sa kanila. Ito ang balita ni Noel Poliarco. This is the last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Huling pagkakataon na lang ang ibinibigay ni United States President Donald Trump sa Iran para makipagkasundo. Aniya, nakahanda na ang Amerika na tapusin ang gyera sa pamamagitan ng paglunsad ng malawakang pag-atake. Pero sa pakiusap ng mga bansa sa gitnang silangan, pinigilan niya ito. Ayon kay Trump, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang Iran na maisalba ang mga mamamayan nito. Sa ngayon, aniya, nagpapatuloy na ang negosasyon sa tulong ng ilang mediators. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. If I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. Kasabay ng pahayag ni Trump, naglabas ng video ang United States Central Command ng isang F-22 stealth fighter jet na nagre-refuel mula sa isang KC Stratotanker sa isang bahagi ng airspace sa Middle East. Ilang video rin ang lumabas sa social media ng nasa mahigit 10 Stratotanker ng US na nakaparada sa Ramon Airport sa Israel. Ayon sa ilang war observers, ganito ang senaryo bago maglunsad ng Operation Epic Fury ang US laban sa Iran. Kapansin-pansin rin ang pagkilos ng mga nasabing eroplano matapos ang pagkikita ni Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kamakailan sa Washington, D.C. Ibig sabihin nito, determinado ang Amerika na isagawa ang pinal at matindi nitong opensiba. Subalit ayon kay Iranian Strategic Affairs Professor Syed Mohammad Marandi, kung ano ang sinabi ng Iran, ito ay kanilang paninindigan at ang posisyon ng Iran sa ngayon, wala silang pakikipag-usap sa Amerika o walang nagaganap na negosasyon. When the Iranians say that they're not going to negotiate, they don't negotiate. As we all know, the Iranians have been very clear that if the United States ultimately does carry out an attack, we know what the Iranian response will be. It will be devastation, it will be retaliation, and it will be decisive. But in any case, at the moment, Iran has no interest at all in negotiating with the United States. Ayon kay Marandi, posible lamang na bumalik sa negotiating table ang Iran kung aatras ang US at tatanggapin nito ang lahat ng kondisyon ng Iran. Kinumpirma rin nito na hindi na epektibo sa ngayon para sa Iran ang naunang Memorandum of Understanding o MOU. The only time when this could change would be when the United States backs off, when the United States accepts all of the demands that the Iranians
have made, and only when the United States shows that it is serious about implementing a deal that would be more than just the MOU. The MOU is not enough for Iran anymore. Sa kanyang pahayag, nanindigan naman si Iran President Masoud Pezeshkian na hindi siya magbibitiw sa gitna ng mga pambabatikos at binigyang diin ito na walang pagkakabahabahagi sa mga opisyal o sa buong gobyerno ng Iran. Taliwas aniya sa ipinakakalat ng kanilang mga kalaban, ang kaniya aniyang administrasyon ay kaisa at kasangga ng militar. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natutuyo na ang Danube River dahil sa matinding init na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Europa. Dahil dito, natatanaw na ang ilang mga barko na ginamit noon pang ikalawang digmaang pandaigdig. Ilang buto ng prehistoric mammoth na nag-eedad ng ilang libong taon na ang natuklasan rin sa isang bahagi ng ilog. Ito ang balita ni Raven Campos. Drámai látvány a Duna példátlanul alacsony vízállása. Rendkívüli a helyzet, de a szakemberek fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak. Nahaharap sa posibleng krisis sa enerhiya ang bansang Hungary at Romania dahil sa tumitinding tagtuyot sa Danube River. Kamakailan napilitan ng dalawang bansa na ipatigil ang operasyon ng kani-kanilang nuclear power plants dahil sa mababang level ng tubig sa Danube River. Ang Danube River ay ang pangalawa sa pinakamahabang ilog sa buong Europa. May habang 2,850 kilometers at dumadaan sa 10 bansa. Mula Germany patungong Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova at Ukraine na humahangga sa Black Sea. Ayon kay Hungary Prime Minister Peter Magyar, wala pang katiyakan kung ilang araw o linggo mananatiling tigil operasyon ang Pax Nuclear Power Plant, ang pinagkukunan ng halos kalahati ng supply ng kuryente ng bansa. Nanawagan ito sa mga pamilya at kumpanya na voluntaryo ng magbawas ng konsumo ng kuryente kasabay ang pag-alalay sa vulnerable sector gaya ng matatanda, mga bata at may sakit. Ismételten kérem, hogy a fokozódó hőségben vigyázzunk egymásra. Figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és az egyedül élőkre, valamint délután 5 és este 10 óra között ütemezzük át minden halasztható áramfogyasztásunkat. Sa Romania, nagsagawa na ng controlled explosion ang Romanian military sa bahagi ng ilog sa kanilang lugar upang mapalalim ang daloy ng tubig at mas marami silang makuha para mapanatili ang ligtas na cooling level ng Chernavoda Nuclear Power Station. Isa sa mga reaktor ng planta ay naka-shutdown kung saan 20% ng kanilang kuryente ang nabawas na. Sa Serbia naman, lumitaw na ang ilang battleship ng Nazi military na pinalubog noong pang 1944 sa panahon ng World War II. Ayon sa mga eksperto, nasa 200 pang mga barko, barges at tugboats ang posible ring lumitaw kung patuloy na bababa ang tubig. Sa Slovakia, naglilitawan na rin ang mga bomba na itinanim noong panahon ng digmaan dahil sa baba ng tubig. Agad na nagsagawa ng controlled explosion ang mga otoridad sa mga nakuhang naval mines. At sa Bulgaria, ilang buto ng mammoth ang natuklasan sa isang bahagi ng ilog na pinaniniwala ang 4,000 years old na. Ayon sa isang museum director sa lugar, umaasa pa sila na mas maraming pang buto ng prehistoric animals ang makukuha nila sa Danube River. Anila, bagaman hindi maganda ang epekto ng pagbaba ng tubig sa maraming ekonomiya at magdudulot ng krisis sa mga bansa, malaking milestone naman para sa mga mananaliksik ang makukuhang centuries-old na yaman ng kasaysayan sa Danube River. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtaas ng orange danger alert ang bansang Guatemala bunsod ng pagputok ng Fuego Volcano. Nagsimula na rin ng pagpapatupad ng forced evacuation sa 2 kalapit na komunidad bilang preventive measures sakaling lalo pang tumindi ang aktibidad ng bulkan. Ang nasabing bulkan ay bahagi ng Pacific Ring of Fire at nagtala na ng malalakas na pagsabog sa nagdaan, pinakahuli ay nitong 2018 kung saan daan-daang residente ang nasawi. Bukod sa paglikas, ipinag-utos rin ng mga otoridad ang pagsusuot ng masks at iwasan ang mga daluyan ng tubig
habang aktibo ang bulkan dahil sa kontaminasyon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Nagkaisa ang mga senador na ipanawagan na agarang pagbawi sa korte sa temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Sa resolusyon ng Senado, nanindigan ng mga ito na labag sa Labor Code ang pagpapataw ng TRO sa naturang wage order. Ito ang balita ni JP Nunez. I would like to propose a resolution, a sense of the Senate. We will cross party lines. Senator Robin Hood Padilla will lead the minority signature gathering and we will lead the majority signature gathering to appeal to the judiciary to put a halt to the temporary restraining order para makapaginhawa naman natin mga kababayan na manggagawa. Sa plenaryo ng Senado noong Lunes, August 3, ipinanukala ni Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Mig Zubiri na magkaisa ang mayoriya at minorya. Ito ay upang isulong ang isang resolusyon na naglalayong i-lift o alisin ang temporary restraining order na ipinataw sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa arawang kita ng mga manggagawa sa National Capital Region. Mula ito sa naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla nang buksan niya ang usapin na ito sa plenaryo. Ayon kay Senator Padilla, suportado niya ang hinaing ng mga manggagawa na nananawagan ng dagdag sahod at labag sa Labor Code ang pagpapataw ng TRO sa inaprobahang aumento sa sahod. Nagdurugo po ang puso ng ating mga manggagawa. Ang kanila pong hiling kagyat po itong mapag-usapan at matulungan po natin sila. At ang kanila pong sinasabi sa Article 126 daw po ng Labor Code malinaw na no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against proceedings before the Commission or the regional boards. Ganito rin ang pananaw ni Senator Zubiri. Hindi po pwede na magkaroon po ng TRO dito sa mga utos ng regional wage boards. Kasi kung ganun po mangyayari, tuwing magkakaroon po ng increase, sinong malakas at mayaman na mga negosyo at negosyante, sila po pupunta lang sa kahit sinong korte para magkaroon ng TRO. Ipinanukala ni Senator Zubiri ang pagpapapirma sa mga senador kung saan pangungunahan niya ang mayorya habang si Senator Padilla naman sa minorya. Katumbas lang anya ng $11 to $12 ang arawang kita ng mga manggagawa sa bansa, habang sa abroad ay katumbas lamang ito ng 1 oras na trabaho. Na po tayo sa ating manggagawa. They deserve better. Magkano lang naman po ang kita nila? Kaugnay nito, inaprobahan na ng Senado ang Senate Resolution 577 na humihimok sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agarang alisin ang ipinataw na TRO at payagan na ang nabinbing aumento sa sahod. Nilagdaan ng 21 mga senador ang naturang resolusyon sa paninindigang labag sa Labor Code ang TRO ng Korte. Nagpasalamat naman si Labor Secretary Francis Tolentino sa ginawa ng mga senador. Sa opisyal na pahayag ng Department of Labor and Employment o DOLE, sinabi nitong ang paninindigan ng mga senador ay nagpapakita ng pagkakaisa sa pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa at pagtataguyod ng makatarungan at disenteng sahod para sa kanilang kapakanan at ng kanilang mga pamilya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng Alliance of Philippines Fishing Federations Incorporated ng petisyon sa Navotas Regional Trial Court ngayong araw. Hiling ng mga ito na huwag munang ibigay ang karagdagang 85 pesos sa arawang sahod para sa mga minimum wage earners. Kaugnay nito, naghain din ang Trade Union Congress of the Philippines ng urgent motion to intervene upang maibasura ang naturang petisyon. Ang kasong ito ay kahalintulad ng isinampa ng 2 construction companies sa Pasig Regional Trial Court kamakailan na nagresulta sa pagkakasuspindi ng dagdag sahod sa Kalakhang, Maynila.
Naggagayahan pa. May PRO na sa Pasig, meron pang nag-file ng bagong kaso sa Navotas RTC. Sana po ito matatapos. Lahat ba ng RTC papailan nitong iilang employers na to na ayaw lang magbayad ng komento sa sweldo? Humingi ng tulong ang Department of Education sa Department of the Interior and Local Government upang palakasin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng mga insidente ng karahasan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, uunahin ng DepEd ang paglalagay ng security guards sa malalaking paaralan kung saan naitatala ang karamihan ng mga insidente. Para naman sa maliliit na eskwelahan ay hinihiling ng DepEd ang tulong ng mga barangay tanod upang magronda sa paligid para sa dagdag seguridad. Bibigyan naman ng metal detectors ang mga eskwelahan at palalakasin ang police visibility sa paligid ng mga campus upang maiwasan ang pagpasok ng mga armas at mapigilan ang mga insidente ng karahasan. Ang suggestion namin, mag-umpisa sa malalaking eskwelahan dahil napansin namin karamihan ng mga insidenteng ng karahasan nangyayari sa mga very large schools. Tapos dun sa mga mas maliit na eskwelahan, pwedeng hingin namin tulong ng mga barangay tanod na kahit rumonda sila sa mga eskwelahan para ma-discourage yung mga violent incidents. Hindi pa rin ibinibigay ng dating technology provider na Dermalog ang source code ng Land Transportation Management System o LTMS ng Land Transportation Office o LTO. Dahil dito, sinabi ng LTO na posibleng magkaroon ng data breach ng mga impormasyon ng milyong-milyong motorista. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Currently, we experience yung mga downtime outages or mga system slowdowns. May effect po yun. Kasi kung nasa amin yung source code, we could have made the necessary adjustments or actions to prevent it from happening or to continue. No? But since wala po kami, wala po. Naghihintay lang po kami. We just advise our clients na unfortunately, down ang system, we cannot do anything about it. Hindi pa rin umano nakukuha ng Land Transportation Office o LTO ang source code para sa pagpapatakbo, pagsasaayos at pangangasiwa ng digital services ng ahensya. Partikular itong ginagamit sa Land Transportation Management System o LTMS na siyang sistema o online platform ng LTO. Layo ng LTMS na pagsamahin at gawing mas mabilis ang mga transaksyon ng ahensya para sa mga motorista at may-ari ng sasakyan. Kabilang sa mga serbisyo ng LTMS ay ang pagpuproseso ng driver's license application at renewal, student permit application, vehicle registration at renewal, pagbabayad ng fees, pagtingin ng transaction records, online appointment at iba pa. Paliwanag ni LTO Executive Director Attorney Martin Ontog, hindi pa rin nila nakukuha ang naturang source code mula sa dating technology provider ng ahensya, ang Dermalog Identification System GmbH. Ang important kasi doon is the source code and database kasi whenever we wanted to introduce changes to our system, kasi alam naman natin ang LTO is heavy on IT. So every time meron kami mga pagbabago na gustong introduce, we cannot do it simply because we do not have the source codes. So para po kaming nagda-drive ng kotse na every time may gusto kaming gawin, i-modify yung gulong ko, i-modify yung aircon ko, or yung sounds ko, magpapaalam muna ako doon sa vendor. Bukod sa source code, hawak rin umano ng Dermalog ang database ng LTMS. Bagaman wala pang nakukumpirmang data breach, nababahala ang LTO sa posibleng peligro sa seguridad ng datos ng milyon-milyong motorista. That database should belong to the Filipino people. That should be within the LTO premises or at least within the LTO reach or control. Para po hindi maiwasan po natin yung breach kasi very important po yun, no? Lahat po yun ng data ng bawat Pilipino natin. May cellphone numbers doon, may addresses doon, and other important details po that might be compromised. Ayon pa sa LTO, ibibigay lamang ng Dermalog ang naturang source code kapag nakuha na nila ang kanilang singilin sa ahensya na tinatayang umaabot ng bilyon-bilyong piso. Basically, meron kaming on record 13 demand letters for them to surrender the source codes. But of course, they have their own opinion and views.
that they will only surrender the source codes once the money claims are paid. But we did not share that position kasi nasagot na po yun ng DOTR. Kung meron po sila money claims, they should file it with the proper forum, in this case the Commission on Audit. So once they file the necessary complaint and prove that they're entitled to whatever compensation they're claiming, and then siguro po baka isurrender na nila. But ang position po ng LTO, hindi po dapat naka-angkla yung pag-surrender ng source code po doon. No? Sinusubukan ng UNTV na kunin ang panig ng Dermalog kaugnay ng issue, ngunit wala pa rin itong pahayag hanggang sa ngayon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napanatili ng bagyong Maymay ang taglay nitong lakas ayon sa Pag-asa. Ngayong hapon, namata nito ng Pag-asa sa layong 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ng umaga ay maglandfall ang sentro ng bagyo sa Ilocos Province. Nakataas ngayon ang wind signal number 2 sa 8 lugar sa Luzon, kabilang na ang Ilocos Sur, ilang bahagi ng Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Abra at Benguet, kung saan nakararanas ng masungit na panahon. Samantala nakataas naman ang signal number 1 nasa 16 na lugar, kabilang na ang Isabela, Cagayan, Zambales, Tarlac at Aurora. Ayon sa Pag-asa, tatawirin ng bagyong Maymay ang Luzon at posibleng humina na ito at maging isang low pressure area na lamang bago lumabas sa silangan ng Luzon. Bahagyang naantala ang pagtestigo ng isa pang state auditor ng Commission on Audit na si Celine May Del Campo kanina sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ito'y dahil hindi nagkasundo ang prosekusyon at depensa sa acknowledgement receipts ng confidential funds na gagamitin sa testimonya ni Del Campo. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, ano ang dahilan at hindi nagkasundo ang magkabilang panig sa sinasabing acknowledgement receipts ng confidential funds? June, para sa Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, ayaw nilang i-stipulate yung mga acknowledgement receipts na isinumite ng, o ibinigay na kopya ng Commission on Audit o COA dun sa House Prosecution Team. Kanina nga ay nakaharap na at nakapanumpa sa Senate Impeachment Court yung ika-4 na testigo ng prosecution dito sa Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation na si Celine May Del Campo. Siya ang State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Nag-take over si Del Campo kay Roderick Wamil sa pag-audit ng liquidation reports ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at Department of Education noong 2023. Ito ay matapos ma-transfer sa ibang unit ng COA si Wamil. Iginiit ni Del Campo na sa 12 taon niya sa COA-ICFAO, tanging ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni VP Duterte ang may confidential funds na inaudit nito. Nung magsimula po ako sa COA, sa ICFAO, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte. Bakit siya lang, Madam Witness? Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung na-submit po sa amin na liquidation documents is sa confidential fund po ni VP Sara.
Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education. Gayunman, nabinbin ang direct examination ng prosekusyon sa kanya. Ito'y matapos hindi magkasundo yung prosecution at defense team sa stipulation ng mahigit 4,400 acknowledgement receipts ng confidential funds ng dalawang opisina na gagamitin sa pagtestigo ni Del Campo. Ilang minuto rin ang ibinigay kay Del Campo para tingnan ang libu-libong resibo. Unfortunately, we will not stipulate, Your Honor. We didn't stipulate in the case of Wamil, Your Honor. The same position is maintained, Your Honor, in the case of this witness, Your Honor, because after the ARs have been submitted to the Commission of Audit, Your Honor, the OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA and how many receipts were given by the COA to the prosecution, Your Honor. And second, these are not common exhibits because we did not mark those documents or ARs as our own. We didn't adopt them as our own evidence, Your Honor. With due indulgence, Your Honor, now I will give in to my temptation. First, Your Honor, what is happening now could have been prevented had we done this exercise during the pretrial. When the clerk of court asked for stipulation on documents, these included stipulations on the acknowledgement receipts. That was the opportune time for the defense counsel to have examined page by page, receipt by receipt, the faithful reproduction of the COA AR copies with their own copy, Your Honor. They passed upon this opportunity. Samantala, pinagbigyan naman ng impeachment court ang hiling na judicial notice ng prosekusyon para sa official records ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Justice Committee hearings na batayan sa confidential funds misuse na article of impeachment laban kay VP Duterte. Pero giit ng presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis Cheese Escudero, layon lamang nitong kumpirmahin ang existence ng mga isinagawang pagdinig. The legislative hearings were actually held and under the official function of the House of Representatives, Committee on Good Government and Public Accountability, and the Committee on Justice. So to reiterate, just as to the factual existence that the hearings were indeed conducted. Number two, that the corresponding transcripts, official, audiovisual recordings, and committee report exist as official records of the proceedings. The prosecution is therefore expressly, it says warned here, but I would rather say reminded, that judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Bukod dito, kaugnay ng bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas na binasa ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nang mag-testify ito kaugnay ng article of impeachment na grave threats at inciting to sedition, ipinahayag ng presiding officer na hindi na pahihintulutan ang isang testigong basahin ang isang third-party statement sa paglilitis. Bukod naman kay Del Campo, humiling na rin ang prosekusyon na maipasapina ang iba pang testigong plano nilang ipresenta para sa article of impeachment na confidential funds misuse, misappropriations at irregular liquidation sa susunod na linggo. Ito ay sina Marivic Pareha ng Legislative Information Resources Management Department ng House of Representatives, Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, at Edward Fajarda, Special Disbursing Officer ng DepEd. Winelcome naman ang prosekusyon ng pagsasantabi ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ni VP Duterte. Partikular na ang inihain ng mga kilalang taga-suporta ng pangalawang Pangulo na sina Attorney Israelito Torion at iba pa na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment sa Kamara. Panahon na po para mag-move on
ng depensa, sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition, winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsaran na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo. June, dagdag lang natin, according kay Attorney Lorna Capunan, bukas araw ng Huwebes hanggang Biyernes, itinakda yung conference ng defense at prosecution team sa pangunguna ng clerk ng Senate Impeachment Court para dun sa stipulation ng libu-libong acknowledgement receipts ng confidential funds. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Fake news ang kumalat na balita na naaresto na ng mga otoridad si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyan diin ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Iginiit ng kalihim na walang itinatago ang pamahalaan kaugnay ng operasyon patungkol kay Senator Bato. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. On behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Pinabulaanan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga ulat ng pag-aresto kahapon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng mga kumalat na balitang nahuli na ang senador at agad itong dinala sa The Hague. Sinundan din ito ng mga post ng ilang kaalyado ng senador na nagpapahiwatig na may nagkanulo at tila na aresto nga ito. Ayon sa kalihim, nakipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police, Department of Justice at iba pang law enforcement agencies ng pamahalaan at wala umanong nangyaring pag-aresto sa senador. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to The Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Okay? Just to be clear. Hindi alam ng kalihim kung saan nagsimula ang fake news na nagdulot ng kalituhan sa publiko. Giit niya, ang opisyal na impormasyon ay dapat manggaling lamang sa mga otoridad. Nilinaw rin ni Secretary Remulla na wala silang itinatago sa publiko tungkol sa umano'y pag-aresto sa senador. Aniya, kung sakaling maaresto man ito, hindi nila ito agad dadalhin sa airport o ililipad palabas ng bansa. Sa halip, daraan muna siya sa legal na proseso ng batas sa bansa bago ang anumang extradition o turnover sa ICC. No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. He will be booked. He will be made to appear in court. Then dadalhin na siya for extradition, for confirmation. Kinumpirma rin ng National Bureau of Investigation na hindi nila hawak ang senador at hindi nila ito naaresto. Tuloy-tuloy nila ang kanilang isinasagawang surveillance at batay sa kanilang monitoring, nasa bansa pa ang senador. Wala sa amin, wala sa NBI, no? So hindi totoo. On our part, I can say na wala. Kasi otherwise it will be reported to my office. So wala. Ayon kay Secretary Remulla, nasa Mindanao area lamang ang senador, subalit tumanggi na itong magbigay ng iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang kanilang operasyon. Noong May 11 ng taong ito, inansil ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa sa kasong crime against humanity na may kaugnayan sa kampanya laban sa illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Niyanig na isang malakas na lindol ang bayan ng Sarangani sa Davao Occidental ngayong araw. Wala namang itinaas na tsunami warning sa mga baybayin na lalawigan ng Sarangani kahit pa malakas ang naramdamang pagyanig. Ito ang balita ni Alan Manansala. Relax lang mo, relax! Pansamantalang naantala ang medical mission na ito sa barangay Mabila sa Sarangani nang yanigin ng magnitude 6.4 na lindol ang munisipalidad alas 12:14 ng tanghali kanina.
Bukod sa Sarangani, naramdaman din ang Intensity 5 sa bayan ng Glan at Intensity 4 naman sa General Santos City. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 37 kilometro ang layo mula sa timog kanluran ng Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Agad nagsilabas ang mga empleyado at estudyante ng Ateneo de Davao University habang nagpatupad ng earthquake safety protocols sa iba pang paaralan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani. Sa isang panayam, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na ang magnitude 6.4 na lindol ngayong araw sa Sarangani ay isang aftershock ng naunang magnitude 7.8 na lindol na nangyari sa lalawigan noong Hunyo, kung saan 100 individual ang nasawi. Hindi naman nagtaas ng tsunami alert ang ahensya sa mga baybayin ng lalawigan. Ayon kay Monera Alim, agad naman ipinagpatuloy ang medical mission sa kanilang lugar at nananatiling kalmado ang mga pasyente at mga volunteer medical staff na naroon sa kanilang barangay. Ongoing kaya po na ato ang medical mission after sa Linogay na. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang ordinansa ang pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ng La Union upang magtakda ng mga panuntunan kaugnay ng river dredging at desilting upang maiwasan ang malawakang pagbaha. Ilan sa mga prioridad ay ang paglilinis at proseso ng pamamahala sa mga bagay na makukuha mula sa mga ilog. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Binibigyang diin ng pamahalaang panlalawigan na hindi sapat ang isang beses na pagpapatupad ng mga flood control projects dahil patuloy na nagbabago ang kondisyon ng mga river system at mga pamayanan. Ipinaliwanag ni Governor Mario Eduardo Ortega na batay sa mga pag-aaral, may mga ilog sa lalawigan na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagmamantini upang makasabay sa mga pagbabagong dulot ng pag-unlad at pagbabago ng panahon. In fact, this was already inanupanan ng NOAA, yung Project NOAA, if you're aware of it. I was not the one, or the province is not the one saying so. It was the national agency as per their study. So, makikita mo naman kasi na just like there are other towns na dati walang flooding, ngayon meron na. And I think, alam mo, ang flood control, just like anything else, no? You address it now, it is okay for now. But when progress comes into play, it adds new materials of chemistry in the equation na kung tawagin na nag-iiba, and you have to address it again. So it is a continuing thing. And pati yun, naka-in-place kunyari yung mga kanal, mga estero, mga etc. No? Periodic maintenance is, I think, what is needed. Mahalaga ang regular na paglilinis ng mga ilog, kanal at estero bago at pagkatapos ng tag-ulan upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Hindi naman kasi agad nangangahulugan na may suliranin sa drainage system sa tuwing may pagbaha dahil may mga pagkakataong higit lamang sa kakayahan nito ang dami ng ulan na sabay-sabay na bumabagsak. Pero kung yung volume niya malakas, tumaas ang tubig. Pero after a little while, nung tumigil yung tubig, yung ulan, nawala ka agad. Your drainage system is not the problem. But it is just a question of the volume of water na bumagsak at one time is just so much na hindi talaga ma-accommodate ng mga drainage natin. It is because, like what I told you, there are areas noon na parang catch basin na nawala. Now, in fact, this is on the side of agriculture and on the side of other urban areas. It is now being promoted or enjoyed or may mga laws pa kumisan na covering it na magkaroon sila ng mga parang storage facilities ng tubig. Kasi ang tubig, problema natin lahat ngayon. It is a... Nananatiling isa sa mga tinitignang hakbang ng lalawigan ang mas maayos na pamamahala sa mga river system kasabay ng regular na pagmamantini at pagpapalakas ng mga flood control at water management. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Makalipas ang 7 buwan, ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC sa Alert Level 2 ang Mayon Volcano simula ngayong araw, August 5. Ayon sa ahensya, nakakita ng pagbaba sa aktibidad ng bulkan mula noong July 23. Bagaman ibinaba ang alerto, hindi nangangahulugan na natigil na ang volcanic unrest nito. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang paglapit sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Nagsagawa ng medical transport ang UNTV News and Rescue Team upang maihatid sa ospital ang isang stroke patient mula sa isla ng Kalinawan sa Binangonan, Rizal. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Resty Gosmo. Humingi ng tulong ang mga kapatid ng isang 69 anyos na stroke patient sa UNTV News and Rescue upang maipa-check up sa ospital at masuri kung maaari nang alisin ang nakakabit na nasogastric tube o NGT sa pasyente. Na-diagnose na na-stroke ang pasyente halos 2 buwan na ang nakalipas. Agad tumugon ang grupo at nagtungo sa isla ng Kalinawan, Binangonan, Rizal, kung saan naninirahan ang senior citizen. Pagdating sa bahay ng pasyente, agad siyang isinailalim sa paunang assessment, kabilang ang pagkuha ng vital sign upang matiyak na ligtas ang kanyang kondisyon bago ibiyahe. Ayon sa kanyang kapatid, nagsimula ang karamdaman ng pasyente nang makaranas ito ng matinding pagkahilo at hirap sa paglalakad, na kalaunan ay nakumpirmang stroke matapos itong isugod sa ospital noong June 10, 2026. Habang kami naglalakad, parang lasing. Akala nga nung ibang nasasalubong namin, nakainom. Ay, ang sabi, bakit ano nangyari? Ay, nahihilo, sabi kong ganun. Tapos, nung pag-umaga na, magpe-pay out siya sa senior Pupunta na kami ng plaza, di naglakad siya, nakalakad siya hanggang dyan sa may Pagdating doon sa pang ilang bahay, hindi na po siya makalakad. Dinala na po namin sa Margarito Hospital. Doon na naman, ano po yung findings doon? Stroke po siya. Dahil hindi na makalakad at hirap kumilos ang pasyente, pinagtulungan siyang mailipat mula sa kanyang tahanan patungo sa tricycle at saka isinakay sa rescue vehicle. Sa isinagawang konsultasyon sa Rizal Medical Center, ipinaalam ng mga doktor na hindi pa maaaring alisin ang NGT dahil hindi pa sapat ang kakayahan ng pasyente na kumain sa normal na paraan. At yun nga po, pagdating sa kanyang check-up na i-check na sabi ng kanyang kapatid na hindi pa ito pwedeng alisin dahil hindi pa niya kayang kumain. Nahihirapan pa rin itong kumain. Kaya kailangan pa rin niya ang nasogastric tube or NGT. Matapos ang check-up at medical na pagsusuri, maingat ding inihatid ng rescue team ang pasyente pabalik sa kanyang tahanan sa isla ng Kalinawan. Maingat ang driver, tapos maasikaso naman po kayo. Maganda po ang serbisyo nyo. Kasi gaya ngayon, nandito na kami sa bahay pero sinundan nyo pa rin po kami para makita nyo kung safe ba kami nakauwi. Yun po. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo, sa UNTV, na kami po ay sinamahan nyo hanggang sa makauwi po kami dito sa bahay. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Kasama ang Rizal News and Rescue Team, Resty Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa pagkapanalo sa Washington DC, diretso na sa National Bank Open ang Pinay tennis ace at WTA Tour champion na si Alex Ayala. Makakaharap ni Alex ang American tennister na si Alicia Parks ngayong gabi, oras dito sa Pilipinas, sa center court ng National Bank Open sa Toronto, Canada. Si Parks ang tumalo kay Alex sa nagdaang Australian Open. Ayon sa organizers ng National Bank Open,
Halos na sold out na ang tickets pagka-anunsyo pa lang ng oras ng laban ni Alex. Natutuwaan niya siya sa ipinaikitang suporta ng mga Pinoy at umaasa siyang mas mapapalago ng suportang ito ang larong tennis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Napansin mo rin ba? Bawal manigarilyo sa mga eroplano. Pero bakit meron pa ring ashtray sa mga airplane lavatory? Akala ng marami, lumang eroplano lang ang may ashtray. Pero kahit ang mga bagong aircraft, meron pa rin. Bakit? Hindi dahil pwede kang manigarilyo, kundi dahil may mga pasaherong lumalabag pa rin sa patakaran. At kung sakaling may taong magsindi ng sigarilyo, mas mabuti nang may ligtas na lalagyan ng upos kaysa itapon ito sa basurahang puno ng tissue at papel dahil maaari itong pagmula ng sunog habang nasa himpapawid. Sa katunayan, sa ilang aviation regulations, kinakailangang may ashtray sa o malapit sa pintuan ng lavatory kahit bawal ang paninigarilyo. Layunin itong mabawasan ang panganib ng sunog kung may pasaherong hindi sumunod sa patakaran. Sa madaling salita, ang ashtray ay hindi pa anyaya para manigarilyo. Isa itong backup safety feature para sa mga pagkakataong may taong gagawa pa rin ng bawal. At yan ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa aviation. Hindi lang nila pinaghahandaan ang mga sumusunod sa batas, pinaghahandaan din nila ang mga hindi susunod. Ikaw, napansin mo rin ba ang mga ashtray sa airplane lavatory? O ngayon mo lang ito nalaman? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan. Mapalad po ang tao na nakakasok po ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina David Salvador Jr., Danny Lagaw at Daniel Alia. Gani kay Roderick Bailon, Joel De La Cruz at Santiago Mendoza. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Papanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, 103:13 hanggang 14 na nagsasabi, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalaala na tayo'y alabok. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.